At dahil natalo itong Barangay Ginebra dito sa finals kontra sa TNT Tropang Giga, mag-uumpisa na yung mga malalaking trades na inaasahan hindi lang para dito sa Magnolia kung hindi para na rin dito sa Barangay Ginebra at sa San Miguel Beer. Dahil sunod-sunod yung naging talo ng SMC dito sa MVP Group sa Philippine Cup at Commissioner's Cup, asahan na natin na magkakaroon ng malaking pagbabago dyan. Pagdating dito sa Magnolia, alam natin na gusto na ng management na gumawa ng trades dyan dati pa. Pero ngayon, lalo silang magkakaroon ng tinatawag na sense of urgency dahil dalawang sunod na itong nanalo MVP teams at ibang mga koponan pa yan. So baka susunod na conference mag-focus na ang management dito sa lineup naman ng NLEX Road Warriors. At yan ngayon ang gustong siguraduhin nitong lineup ng Magnolia Chicken Templados na hindi sila maiiwanan. Ang tanong ngayon ay kung sino-sino ba mga players ng Magnolia ang pwedeng matrade dyan. Well, may mga matunog na pangalan na pwedeng makuha itong Magnolia Chicken Templados. Alam natin na ito si Abueva, yan ang sabihin na natin isa sa pinakamalaki nilang trade assets. Plus, itong si Jeric Balanza, si Joseph Reyobo, at yung iba pang mga bench players nila katulad nila Russell Escoto. Ngayon, kung talagang ang gusto gawin ng Magnolia ay yung eksplosibo na trade, pwede nilang gamitin trade asset itong si Paul Lee. Pero sa tingin ko, hindi nila gagawin yan kaagad-agad dahil so far, in fairness kay Paul Lee, maganda naman yung naging performance niya last conference. Yun nga lang, medyo nahirapan talaga itong Magnolia dahil nagpapalit-palit sila ng import. So kung ikaw ang Magnolia Chicken Templados, ano magiging first step dito? Unang-una, kailangan siguro na maghanap sila ng mga teams na pwede silang mag-negotiate kung sino-sino doon sa mga players nila ang ibibigay nila. Dahil yan ngayon ang pinakamalaking bagay na kailangan gawin ng Magnolia. Sino-sino ba yung mga players dito na gusto nilang makuha? Well, obviously big man yan. Malamang itong si Pau Habillonar o kaya si Jeyo Ambohot mula dito sa Converge Fiber Excess na susubukan nilang kunin. O kaya naman ay itong ibang players ng Phoenix Jewel Masters na baka for trade na rin. Or si Luis Villegas ng Reynolds and Elasto Painters. Kasi pagdating dito sa guards at dito sa wingmen ay solid na yung lineup ng Magnolia Chicken Templados. Kaya ngayon yan ang pag-aaralang mabuti ng management. Pero sa tingin ko hindi naman magiging problema dito sa Magnolia yan. Dahil kinakailangan nila i-consider na magaganda rin naman yung mga i-offer nilang trade options. Kaya sa tingin ko maraming mga teams ang magiging willing na makipag-trade dito sa Magnolia. Ang tanong, sino pa bang mga players ang gustong makuha ng Magnolia? Well, nandyan number 1 sa list nila, of course, ito si Troy Rosario. Pero dahil natalo sa finals ng Barangay Ginebra, baka dyan ibigay ng management si Troy. Ngayon naman, kung itong si Troy hindi nila makukuha, pwede naman dito si William Navarro, ito si Cade Flores, kay Mark Carino, or malay natin ito si Christian Stan Hardinger ang mapunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Yan ngayon ang pag-aaralang mabuti ng management kung matutuloy. Kung sakasakali na makuha nila itong si Christian Stan Hardinger, solve lahat ng problema nila dito sa kanilang front court. Dahil alam natin kung ano ang kanyang ibigay dito si Stan Hardinger para dito sa lineup ng Magnolia. At yan ngayon ang kailangan din i-consider itong ibang mga PBA teams. Ngayon, itong Magnolia din naman, pagdating dito sa kanilang import, pag-aaralan din nila mabuti yan kung papalitan pa ba o hindi na. Dahil syempre malaking bagay kung makakakuha ka ng dekalibreng import para dito sa darating na Commissioner's Cup dahil under pressure sila ngayon.